Halos 1 milyong miyembro ng SSS o ng Social Security System, edad 65 pataas ang nanganganib na hindi makakuha ng buwanang pensyon. Yan ay kung hindi sila makakaabot sa July 1 na deadline para mapunan ang requirement na 120 months SSS contribution. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Moro. Joseph? Jessica, pagtatanggol ng SSS ay kailangan daw nilang ipatupad yung bagong requirement na yan para masigurong tatagal ang pondo ng SSS. Hindi raw naman kasi isang dole-out program ang SSS, kundi umaasa rin ito sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Inabutan namin nakapila sa Social Security System o SSS Member Center ang ilang senior citizens. Ang 70 years old na si Mang Gilbert Paulino, 10 taon nang tumatanggap ng lampas 4,000 buwan ng pensyon. Sa gamot pa lamang daw, halos maubos na ang kanyang pensyon. 4159. Malaking alwan sa inyo. Ha? Malaking ginhawa yun pag may tanggap na. Hindi, kulang nga eh. Hihingi kami kay Penoy eh. Hindi pa pinaprobahan. Malaking bagay nga para sa mga senior citizen ang kahit paano ay may pensyon. Si Aling Asuncion Garlit, 66 years old na pero kulang pa ng 10 buwan sa 120 months na minimum na kontribusyon sa SSS ang naihuhulog niya. Ayun yun ng lump sum. Madali daw maubos ang pera eh. Baka mabuhay pa ako ng mahaba, matagal-tagal ng konti. 104 pesos ang monthly contribution niya o lampas 1,000 lamang ang kulang niya. Kung hindi siya makakapag-file sa SSS sa July 1 at sabihing interesado siyang ipagpatuloy ang kanyang kontribusyon, baka mawala pa ang inaasahang pensyon ni Aling Asuncion at lump sum benefit na lamang ang ibigay sa kanya. Ang panawagan niya, Kung pwede 66 po ako, na pagbigyan na nila yung mga ganitong age na mag-pension na. pero sabi ng SSS baka malabo mapagbigyan ng kahilingan ng ilang senior citizens tulad ni Aling Asuncion. Gusto raw kasing masiguro ng SSS na ang mga binabayaran nilang benepisyo ng mga retiradong miyembro ay suportado ng mga kontribusyon. Sa annual report ng SSS noong 2011, nakita sa pag-aaral sa pinansyal na kalagayan ng ahensya na tatagal ang pondo ng SSS hanggang 2039. Sa taong yon, 40% na lamang daw ng taunang benepisyo ng mga miyembro at operating expenses ng SSS ang kayang suportahan ng mga kontribusyon. Sa ngayon daw, may unfunded liability ang SSS na aabot sa 1.08 trillion pesos. Ang unfunded liability, ito yung mga benefits na binabayaran na hindi naman supported by their contributions. So meron naman kaming mga pambayad, may mga investment income kami, may pambayad kami, kaya lang it's a way of parang ensuring na kahit ikaw, bata ka pa, when you retire, ma-engine pa din ang pondo ng SSS. Sa pinakahuling tala ng SSS nitong Marso, lampas 20 milyong piso ang naipamahagi nilang mga benepisyo sa mga SSS member. Halos wala nang natira sa lampas 25 milyong kontribusyong natanggap nila. It's not fair naman to other members namin na talagang nagbabayad ng 120 to qualify. Hindi kami social assistance. SSS is a contributory system. Sabi ng SSS, 900,000 ng mga edad 65 pataas na kulang ang 120 months contribution ang dapat mag-file sa July 1. If they wanted to continue paying, sana, yun nga, magpunta sila to any SSS office at mag-signify sila ng intent. Kasi kung hindi, we cannot leave them naman hanging na kung yung iba kasi mga more than 70, mga ganyan. So siguro it's time naman for them to get their benefits. Jessica, itinanggi nga ng SSS na hindi naman daw sila nalulugi. In fact, may mga investments sila. Ang gusto lamang talaga nila masiguro ay yung financial viability ng pondo. At gusto nila na yung mga ibinibigay nila mga benepisyo sa mga membro ay masusuportahan or sinusuportahan ng mga kaukulang mga kontribusyon ng mga SSS members. Jessica? Okay, Joseph, ang problema ngayon lang nila sinasabi ang lahat ng ito. Kung kailan retirado na yung mga apektado, no? Kasi wala na sila very basic. Kaya retirado na sila, umaasa na lang sa pension from the SSS. How can we expect them na kaya pa nilang ipagpatuloy yung kulang nilang sa 120 months contribution?
Tama ma'am yan, and I understand where you're coming from kasi kawawa rin naman yung mga matatanda nating kababayan, no, na ang inaasahan nila may kahit barya yung mga pension, malaking bagay pa rin yun for them. Pero ang mangyayari talaga sa kanila kung hindi na nila kayang suportahan yung kahit yung minimum na monthly contribution, ay yun na lamang na mauuwi sila doon sa lump sum. Ibig sabihin, yung kanilang mga nauhulog over the years, yun lamang yung maibabalik sa kanila plus interest na 6%, I think, na compounded per year yun, Jessica. Okay, kasi kung klaro yan, no, sa bawat pensioner ng SSS nung sila'y magre-retiro na, kung klaro yan, siguro may dahilan. Kaso ngayon lang nila inaanunsyo ito na pagkulang ka sa 120 months, pwedeng itigil yung iyong monthly pension at lump sum na lang ang makukuha mo. Tama ma'am. Ang linawin lang natin ma'am, no, yung 120 na monthly minimum, ayan ay matagal ng proseso. Ang nadagdagan lamang nga ay yung kailangan na nilang sabihin sa SSS na itutuloy. Kasi ang kung hindi daw ginawa ng SSS ito, no, ang sabi sa atin, ang gusto sana nilang gawin initially ay pagtungtong mo ng 65 ay ibibigay na agad yung halimbawa pagtungtong mo ng 65 kulang ka ng 120 ay automatically bibigyan ka ng lump sum at hindi pension. In effect, ang sinasabi ng SSS, binibigyan ng option to continue for pension, Jessica. Okay, naintindihan natin, no, na kulang magkukulang yung pondo ng SSS, unfair dun sa ibang mga naguhulog, etc. Pero ang nakikita ko nga nangyayari sa kanila parang yung mga medical insurance at yung mga insurance company na naganda hirap kasi by the time yung mga college assurance o college educational plan na by the time mag-mature pala kulang naman pala yung pondo nitong mga kumpanyang ito. So again, yung mga contributor, yun ang left holding the empty bag, no? Parang ganun din ang mangyayari dito sa mga pensioner ng SSS kung nagkataon. Correct, ma'am. Well, number one, ang gusto ng iwasan ng SSS ay yung ganung pangyayari, no, na after maybe 10 years or 20 years, wala na palang pondo yung SSS to support yung mga benefits. In fact, doon sa nakita natin na 2011 na annual report nila, based doon sa evaluation, sa actuarial valuation, ibig sabihin, tiningnan yung kalagayang pinansyal ng SSS, hanggang 2039 itatagal yung pondo ng SSS. At even that time, 40% na lamang ng mga benepisyong ibinibigay nila at operating expenses ang kayang suportahan ng member contribution. So, ngayon pa lamang daw ay gusto na nilang makontrol yung ganong tendency na baka mawala ng pondo later on, kahit hindi pa ngayon, yung ganong pangyayari ang gusto nilang iwasan, Jessica. Okay, kasi ang pagkakaalam ko, ang understanding, sila ang kukolekta ng pondo, sabihin na natin contribution, no? At ang understanding, i-invest nila yan and it will make money to make up for whatever fund shortcomings there are, no? Ngayon hindi pala nila kaya, parang hindi ko alam kung patas ba o fair ba na ang burden ipapasa nila dun sa mga pensioner. Meron kasi rin namang mga factors, no, based on the annual report din. Kasi pag halimbawa ang mga security systems, no, even in ASEAN countries, meron ka rin mapa-factor in dyan na halimbawa yung tumatagal yung buhay ng ating mga tao. So therefore, mas marami silang kailangan, mas maraming expense na kailangang bayaran ng isang social security system katulad ng SSS. At yung halimbawa yung age ng retirement age, mas 60, dati 60, 65. So maraming factors, Jessica, yung kailangan i-factor in. At ang pinaka-primary concern ng SSS is to make sure na yung mga batang naguhulog ngayon, pagdating nila ng 65, medyo may tinatawag pang o may tatawagin pang SSS that they can depend on it later on, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.